Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Thank you po mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong napakaganda pong proyekto ng Vice President. Lalo-lalo po sa pagtulong at paggawa. Lalo-lalo po ngayon, panahon po ng kalamidad. At ito po, binabatikos din po ng Malacanang ng Vice President daw po ay hindi alam ang nangyayari sa ating bansa at lagi lang daw po nasa bakasyon mga kababayan. Pero sa kabila nun, hindi po yata alam ng Malacanang kung ano po yata ang mga programa ng Office of the Vice President. Ito po, pinahayag po ng spokesperson po ng Vice President. Mga tambay, ito po ang pahayag at painggan po natin mga kababayan. Magandang umaga po, magandang maulan na umaga sa inyong lahat. Nandito tayo sa Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ito pong opisina na ito ay isang sangay sa buong opisina ng Office of the Vice President. Ito po ang sangay ng opisina na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa mga panahon ng ganitong disaster, natural or man-made, at mga iba pang kahirapan na nangyayari sa atin. Nanggaling tayo sa Bagyong Krising at ngayon nararamdaman natin ang epekto ng habagat. So marami po tayong mga pamilya na apektado, hindi lang dito sa Metro Manila, kung hindi sa ibang bahagi pa ng Northern Luzon. So ngayon po, makikita nyo dito sa atin yung ginagawa ng opisina. Naglo-load na po tayo ngayon ng mga relief boxes para ipamahagi natin sa mga kababayan na talagang kailangan. Ma'am, ilan po mga areas po ang sinusunod natin ngayon sa Disaster Operations Center? Can you give figure or isa po mga exact mga location natin na po sa mga Of course, unahin natin yung pinakamalapit dito sa Metro Manila kung saan yung location natin dito sa gitna ng no? So marami dito sa paligid-ligid lang na nangangailangan ng tulong, pero makakaabot po at in fact nakaabot na tayo hanggang sa Pangasinan para magpadala ng tulong. Ma'am, ilang boxes po or meron po ba tayo figure kung ilang libreng mga tao ang Specifically, 355,000 families ang saservisyohan natin ngayong araw na ito. Ang mga nagawa natin. So, sige, bigay muna natin kung ano yung mga nagawa natin before tayo pumuntas doon sa ngayon. So, for the first quarter and second quarter of 2025, nakapagsilbi na tayo ng 27,629 families. In individual count, nasa 124,296 na po tayo hanggang June 30, 2025. Ang mga missions po na napuntahan natin ay 17 at ang relief distributions natin nasa 72. For this year, from January to June 2025, nakaapat na po tayong mga disasters o mga insidente kung saan kailangan natin talagang maghatid ng tulong, at nakaikot na rin po tayo sa 11 regions sa buong bansa. Nakaikot tayo also sa mga 23 na syudad at munisipalidad, at total po ng number of barangays na natulungan natin ay nasa 72. Ma'am, ano po mga contents po ng mga disaster boxes na pinamimigay ng OVP, ma'am? Yung ating food boxes po, ang naman yan ay bigas at mga ilang pirasong canned goods na pwede na nilang pangtawid sa isang pamilya na nagbibilang ng 4, so maybe 1 day or 2 days or hanggang 3 araw kung kaya nila pang i-stretch yung kanilang relief.
meron siguro iba nag-iisip siguro na bakit ginagawa pa ng MVP ito. O yung dapat meron ito ginagawa naman ng 20 years custodian. And what's your take po doon sa iba? Well, not all naman. Pero yung iba kasi na parang sinasabi nila parang, well, this is not about it. Baka sabihin nila may effort dahil yes, of course. Naiintindihan natin yung sinasabi nila. Kaya lang, siyempre, itong ginagawa ngayon ng Office of the Vice President is only for augmentation. Kumbaga, dinadagdagan lang natin yung ginagawa ng iba't ibang ahensya dahil hindi naman po natin masabi na lahat ng kanilang tulong ay nakakapagbigay sa lahat. So, dito lang po tayo, dun sa mga hindi na nila nasisilbihan o hindi na nila natutulungan at mahalaga din po sa atin na maka-address ng pangangailangan ng mga first responders. Ito yung mga tumutulong talaga immediate na sila yung dyan, whether police, barangay auxiliary, mga bumbero or mga iba pang frontliners doon sa lugar. So, ito po ang pinupuntahan naman ng ating kalusugan food trucks. At least makabigay tayo ng relief sa kanila sa pamamagitan ng mga hot meals na naibibigay ng Office of the Vice President. When you say the OVP has encountered difficulties or challenges with the delivery of aid in Marlang area for the provinces? Siyempre, opo, lahat rin ng klaseng challenges na nararamdaman ng mga ibang relief operations, meron din po ang Office of the Vice President. Kagaya ng mga sasakyan natin na kailangan ng huminto dahil hindi na kayang tumawid sa tubig. So, yung mga baha po, hihintuan na ng ating mga trucks kasi pagka nasira, mas lalo po silang hindi makakaandar. So, kung ano po yung datnan sa lugar na yon at kailangan na maglabas din tayo ng relief goods o ng mga pagkain galing sa kalusugan food truck, hihinto pa na tayo doon. So, these are some of the challenges, medyo physical. Tsaka syempre, kung ano lang po ang kaya natin na maibigay sa isang oras, sa isang panahon, yun lang po kung ano lang rin yung nakasakay doon sa mga sasakyan natin. Ma'am, ito pong relief goods dito sa likod. Mga tambay. Get paid faster, all with the QuickBooks mobile app. Yan po. Ano kaya masasabi ngayon mga katambay? Ang Vice President daw po ay palagi lang daw po nasa bakasyon. Sinabi pang nasa Dahig, mga tambay, nakabakasyon at hindi po alam ang nangyayari po sa ating bansa, mga kabayan. Ayon po sa sinasabi ng Vice President na garbage in, garbage out at reyna daw po ng mga fake news. Ayon po kay Atty. Guanzon. Pakinggan po natin yung sinabi po ng Yusek po ng Malacanang. Pakinggan po natin. Una-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Crising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa Dahig. At dahil mga pagpupulong na ito na kasama po bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. At muli, wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon at ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Crising. Unang-una po, naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga concerned agencies katulad po ng DSWD, DOTR, at pati po yung Philippine Coast Guard ay nagbigay na rin po ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po ng libreng sakay sa MRT, LRT, at yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. At kasama din po dyan yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Crising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Unang-una po ay hindi... Yan po mga tambay, nakita niyo po.
nakikita niya po ang Vice President, pinipintasan niya po, pero hindi niya po nakikita ang ginagawa po na pagtulong ng Office of the Vice President. Yan po. Mismo po, ang nagsalita na po yung spokesperson po ng Office of the Vice President, si spokesperson po Ruth Castelo, mga tambay. Yan po. Pinaliwanag na po, lahat halos ng naitutulong po sa kabila po ng limitado lang ang budget na binibigay po ng gobyerno, lalo-lalo po sa pangunguna po siyempre ng Kongreso at Senado at ng Pangulong Marcos, kung bigyan po ng pondo ay pinupolitika pa di umano, mga tambay. Yan po, ang kanila pong nabigyan na ng tulong ng Office of the Vice President ay humigit kumulang na po na 350,000 families, mga kababayan. At patuloy pa po na gumagawa po ng paraan ng Office of the Vice President sa abot kaya po ng opisina ng Office of the Vice President ang pagtulong po, lalong-lalo po doon sa hindi na po naabot ng tulong ng gobyerno. Yun po ang malinaw na sinabi po ng spokesperson po ng Office of the Vice President. Yung hindi po naabot ng tulong ng gobyerno, lalong-lalo po ng DSWD, at hindi na po kayang gampanan din halos dahil kulang sa pondo ang mga LGUs, ay nakasuporta po kahit papaano ang Office of the Vice President. Yung hindi po naabot ng tulong ng gobyerno, lalo ng DSWD, ay nahadyan po ang suporta po ng Office of the Vice President. At yung sinasabi naman po ng media na nagtanong na bakit daw ginagawa pa ng Office of the Vice President ang ganitong pagtulong o paggawa sa mga Pilipino, dapat lang. Dahil siya po ay Vice President, anytime po ay magiging Pangulo po ng bansa yan. At yan po ay nasa party po ng executive po yan. Talagang gagawa po yan. At ang Vice President po ay hindi po baldado yan. Yan po ay gumagawa. Dire-diretso po ang paggawa ng Vice President kahit hindi mo na po yan utusan at hindi po kailangan ng media mileage ng Vice President. Matagal na po nilang ginagawa yan. Kaya nga po sila nagparami ng office, ng satellite offices sa buong bansa para po makatulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo sa ganitong pagkakataon na binabagyo tayo, binabaha. Nakita naman po natin ng pamamahala po ngayon nila, naubod po ng bagal. Hindi po ba? Nagkakaproblema na po ang bansa, nilulubog na tayo, saka pa lang sila magpe-prepare na sinasabi nilang tulong na maibigay sa atin. Hindi po ba? Ibahin nyo po ang sinasabing tatak Duterte. Kaya dito po kay Yusek na tinatawag garbage in, garbage out ng Vice President, ano kaya naman ang masasabi niya? Yung sinasabihan niya na puro daw bakasyon ang ginagawa lang at walang presensya. Walang presensya ang Vice President sa ating bansa dahil nga raw puro bakasyon lang. Meron po bang nagbabakasyon na ganito? Dire-diretso ang kanyang opisina, ang Office of the Vice President, kahit wala po dyan ang ating Vice President, ay nakatingin po yan. Laging updated po yan. Updated po siya sa lahat. Di po ba? At siya po ay naka-hands-on po yan. At alam naman po natin sa panahon natin na hindi na po imposible. Marami na po tayong pwedeng gamitin, lalong-lalo po sa technology, mga kababayan. Ganyan po kasisipag, napakasisipag po ng tauhan ng Office of the Vice President. Kahit po ang Vice President ay nasa kanyang ama, dahil alam naman po natin ang nangyari po sa kanyang ama, na huwag naman sana mangyari kung may magulang pa si Yusek Castro. Kung buhay pa po ang kanyang mga magulang, huwag naman po sana mangyari sa kanya na kidnapin din po ang kanyang ama at ipatapon po sa ibang bansa na ayaw ng pauwi ng gobyerno. Huwag naman sana mangyari sa kanya yon. At mismo sa kanya, huwag din po sana mangyari sa kanya na isang araw siya naman di umano ay patapon at hindi na rin pabalikin sa bansang Pilipinas. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang napakagandang balita po at update ng Office of the Vice President sa pangunguna po ng spokesperson po na pinahayag po sa atin na ang Office of the Vice President ay tuloy-tuloy po ang kanilang ginagawang pagtulong sa abot kaya ng makakaya po ng Office of the Vice President, sa abot kaya ng kanilang pondo na kinikitil pa ng gobyerno ng binagoong Pilipinas. Kinikitil ang pondo pero siya yung pinakamaraming nagagawa at napakabilis na aksyon, lalo-lalo po sa pagtulong
sa mga kababayan nating Pilipino. Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan. At sana rin po nagre-research din ng spokesperson po ng Malacanang. Nagre-research po siya kung ano po ang nagagawa ng opisina ng Vice President. Hindi po yung puro batikos na lang po. Batikos. At ang Vice President at ang pamilya Duterte, sila po ay sumasagot lamang. Matagal na po silang pinupolitika at pinababagsak. Mula pa po nung 2022 ay inumpisa na po silang ipolitika at pabagsakin. Ang tangi lang pong ginagawa ng pamilya, lalong-lalo ng Vice President, dahil nga po naipatapo na ang kanyang ama sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, wala pong ginagawa ang Vice President kung hindi sagutin lang po na sagutin ang mga pamumulitika sa kanya at sa kanyang pamilya. Puro lang po sila sagot, mga kababayan. Pero nakita naman po natin, mula nung nagtalaga ng USEC, wala na pong ginawa ang USEC. Araw-araw po, magbula po nung siya italaga, wala na po siyang ginawa. Araw-araw, lagi na lang po niyang kasama sa kanyang mga batikos ang mga Duterte. Hindi na po nawala yan sa kanya. Kaya nga po siya nabansagang, itinalaga lang siya dyan para maging attack dog daw. Attack dog daw. Di po ba? Kaya nga nasabihang garbage in, garbage out ng Vice President. Muli po mga tambay, napakaganda pong balita na kahit po tayo binabagyot, binabaha, meron po tayong aasahan na tunay na lingkod bayan, hindi epal na politiko, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po, maraming salamat po. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo lahat. Sa mga tumatangkilik po, maraming salamat din po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat po kayo. Maingatan din po kayo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po mga kabayan. Ingat din po kayo. At syempre po yung panalangin at dasal po natin na sana po maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na mabigyan po siya ng mahabang buhay, kalakasan, syempre po pag-iingat, kalusugan, at mailayo sa kapahamakan, at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal at panalangin, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po. Ingat po tayo mga kababayan, lalo po sa pagbaha at tag-ulan na po. Ingat po tayo mga kababayan. Sa muli, paalam po. Bye-bye.